Hi mga kawaray! Ngayong araw ay ibabahagi ko sa inyo ang espesyal na pwedeng pang business ito. Ito ay ginagawa sa amin sa Samar. Ang tawag namin dito ay tambis-tambis. Alam nyo ba kung ano ang tambis-tambis dito sa Manila? Yun ay ang makopa. Ito yung makopa na napakasarap at napakatamis. Kaya naman, itong ating tambis-tambis, pwedeng-pwede nyo po itong ipang business, lalong-lalo sa mga estudyante dyan. Yan, mga estudyante na pwedeng kumita kahit na ikaw ay nag-aaral pa lang. Kung sa San Miguel, Bulacan ay mayroon silang ipinagmamalaki na kung tawagin ay pastillas, sa amin naman sa Samar, ito po, ang espesyal namin ay ang tambis-tambis. Kaya naman samahan niyo po ako mga kawaray at ituturo ko sa inyo kung paano nga ba gawin ito at talagang napakadali. Kaya naman samahan niyo na po ako at gagawa na tayo ng special delicacy ng Samar. Ito ay ang tambis-tambis kung tawagin. Sa ating tambis-tambis ay kakailanganin lang po natin dito ng powdered milk and then desiccated coconut at mga pang-flavor nito. Kahit na anong gusto nyong pang-flavor ay pwedeng-pwede. Depende sa inyo, sa panglasa nyo at sa paborito nyong flavor na gagamitin. Sa akin, gumamit ako dito ng strawberry, ubi, pandan, mango, at yun ang ating mga flavor na gagamitin. Dito ay gumamit ako ng desiccated coconut, kalahating kilo po. Ang katumbas ng dalawang balot na ito ay kalahating kilo. Yan ay makakagawa ka na ng maraming tambis-tambis. Ang una natin gagawin dito ay pagsasamahin lang natin ang ating mga ingredients. Dito ay gumamit muna ako ng 1 cup ng desiccated coconut and then ang isang pack ng ating powdered milk. At kung gusto nyo ng mas masarap pa, 1 and 1/2 ng powdered milk na yon. And then ating condensed milk, gumamit lang ako ng 3 tablespoon. Pagkatapos ay naglagay na ako ng ating pang flavor. Ito ay strawberry. Kung wala kayong strawberry, kung mayroon po kayong pink na pang kulay, pwedeng-pwede na po yan. At masarap na po yan kahit wala ng flavor. Pero sa akin, dahil gusto kong mas pinalevel up ang ating tambis-tambis, naglagay din po ako ng pang flavor. Kung gusto nyo naman na red ang kulay, ayan, nasa sa inyo yan. Depende sa inyo kung ano ang gusto nyong pangkulay. Sa akin kasi mas gusto ko yung pinkish ganyan. So, ito na itatabi muna natin yan dahil ang susunod nating gagawin ay mango flavor. Dito ay napakasarap ng mango. The best ang lasa niya. Dito ay gumamit din tayo ng 1 cup. Pagkatapos ay naglagay din tayo ng powdered milk. Gumamit lang tayo dito ng 1 kalahating pack na yung maliit na swak, parang ganyan. And then naglagay tayo ng condensed milk, 3 tablespoon, kasyang-kasya na po yan. Pinaghati lang natin ang ating 1 can condensed milk. Then naglagay tayo ng konting pang flavor, depende sa inyo kung gaano kayo kadaming maglagay ng inyong pang flavor. Sa akin nga, dahil gusto ko na masarap, medyo dinamihan ko ang ating mango flavor. Ang gagawin nyo lang dyan ay, ayan, mamasahin nyo lang yan hanggang sa maging parang dough siya. Napapansin nyo na ganyan na siya. At ang pang-tatlong flavor natin na gagawin dito ay ang ating pandan flavor. Ganyan lang, ganyang mga sukat lang ang gagawin natin. Paulit-ulit lang yan ang katumbas ng 1 cup ng ating desiccated coconut ay ang kanyang condensed milk ay 3 tablespoon and then ang kanyang powdered milk naman ay 1 and 1/2 ng ating parang swak. Ganyan lang po ang kanyang sukat at nasa sa inyo na yan kung anong flavor ang gagamitin nyo, kung anong flavor ang gagawin nyo. Ganyan lang. At ang panghuli kong flavor ay ang ubi flavor. Masarap po ito, the best ang lasa, pero para sa akin, mas the best ang pandan flavor. Sobrang sarap niya mga kawaray. Napakadali lang, lalong-lalo na po ito sa mga estudyante na gustong kumita kahit nag-aaral pa lang sila. Naikwento nga sa akin ng aking anak na si Caitlin na mayroon siyang kaklase na nagbibenta daw sa school. Kaya naman sabi niya, Noy, baka pwedeng ako din, magbenta din ako ng candies sa school. Kaya naman sabi ko, sige, gagawa tayo ng tambis-tambis para ibenta mo nga sa school at magugustuhan ito
ng iyong mga kaklase. At dahil nga itong ating gagawin ay para din po ito sa mga bata o kahit na sa matatanda, dahil masarap po ito at may nag-request sa akin na isang guro sa elementary school, ayan, sa Mambugan Elementary School, nakausap ko siya, ang gusto niya ay tambis-tambis. So eto na ma'am, shoutout sa iyo, at eto na nga po, nakagawa tayo ng tambis-tambis na request nyo pong aking recipe. So, ito na ang gagawin lang natin dito, ay i-coat lang natin siya ng white sugar. So, ayan lang ang gagawin natin. Naglagay ako sa 500 ml na tub at doon ko po inilagay itong ating tambis-tambis. So, ipo-form lang natin yan ng parang tambis. Nasa sa inyo kung paano kayo mag-form ng tambis-tambis. Alam ko na mas, kung sa tingin nyo yung akin, hindi ganun ka-form ng tambis. Kung kayo ay, alam ko na mas magaling kayo, mapo-form nyo po yan. So, ang aking ganyan lang po ang ginawa ko. At, nako, kahit sa personal ay napakasarap tingnan. Kaya naman dun sa mga nanay na nasa bahay lang at nag-iisip ng pwedeng pang negosyo na kahit na wala silang gamit, ay pwede kayong gumawa. Pwede kayong magbenta. Kahit nasa bahay lang kayo, pwede nyo pong ipabenta yan sa inyong mga anak. At kahit ilabas nyo lang yan, i-post nyo yan sa inyong mga FB, mga kawaray. Marami po ang mag-o-order sa inyo. Napakadali. Ayan, nakagawa na nga tayo ng marami pa. Ulit-ulit lang po yan. Gagamit lang tayo ng toothpick na parang pang-handle niya. Ito ay optional lang. Kung kayo ay natatakot, baka may maglarong mga bata o may mga bata kayong customer at paglaruan matusok ang bata. Kaya depende sa inyo yan kung maglalagay pa kayo ng toothpick. Okay lang naman kung wala. Yan ay pang-handle lang, pang-hawakan. Nakakainin nyo. Napakasarap at the best nito mga kawaray. Kahit na wala kang oven, wala kang kahit na ano, ay pwede ka palang gumawa ng masarap na tambis-tambis. Kaya naman ano pang hinihintay nyo mga kawaray, gawin nyo na po ito at napakadali lang. Ayan, nakagawa na nga ako mga kawaray ng tambis-tambis at pwede na nating ibenta ito. Dahil ng aking anak ay nagpaturo kung paano gumawa. Kaya naman ito, shoutout sa aking anak na grade 2 pa lang gusto nang mag-business. Grade 2 pa lang gusto niya nang kumita. Kahit gabi pa lang nagsasabi na siya na magbebenta siya ng tambis-tambis sa school niya. At talagang gustong-gusto niya talagang gumawa kahit hindi niya kaya. Ayan nga. At buti na lang nakagawa kami at pwede na naming ibenta. Pagkatapos namin mag-module, ayan, kami ay gumawa ng paninda niya dahil gustong-gusto nga niyang magtinda daw sa school para man lang daw may pangbaon siya. Tuwang-tuwa ito ang aking anak at okay na din kasi banding na rin namin itong magnanay. Kaya naman kayo dyan na gusto niyong kumita, pwede kayong gumawa nito at napakadali lang. Wala kayong puproblemahin pang magluto. Dito pa lang sa ating tambis-tambis na ito ay kikita ka na. Pwede mong ibenta ang isa nito na 10 piso. At kung lilitan mo ang size ay pwede mo pong gawing 5 piso ang isa. At dahil nga sa akin ay napalaki ko, kaya ito ay ibibenta namin ng 10 piso. Huwag kayong mag-alala mga kawaray dahil marami talagang bibili niyan lalo na kapag matikman nila na masarap ang inyong tambis-tambis. At sino ba naman ang hindi masasarapan sa ating tambis-tambis? Ito ay masustansya. Powdered sugar ang nilagay natin dito. At kaya naman magugustuhan po ito ng mga bata na kakain na kahit hindi bata ay magugustuhan po ito. So mga kawaray, kung gusto nyo pong hiramin ang aking mga picture na pwede nyo pong ipang-post sa inyong mga FB, hanapin nyo po ang aking Facebook, Hasmin Kabigkis. Pwede nyo pong hiramin ang aking mga picture doon at pwede nyo ipang-post bago kayo gumawa. At dahil nga napakadali lang mga kawaray, kayang-kaya nyo po ito. Ayan, ang paggawa lang nito ay tusok-tusok. Halu-haluin nyo lang, sundan nyo lang ang aking mga recipe, ang aking mga sukat, napakadali at makakagawa na kayo ng tambis-tambis. Kahit bata mga kawaray ay pwedeng gumawa nito para lang silang gumagawa ng play, ayan, para lang silang nagpo-perform activities sa school, napakadali. At kahit na itong grade 2 ko, itong aking anak na grade 2, 8 years old, ay nakayang gumawa ng tambis-tambis. So ayan nga, nakagawa nga ang aking anak. At ito na nga ang aming finished product, mga kawaray. Kaya naman, ano pang hinihintay nyo?
Gawin nyo na po ito kasama ng inyong mga anak po, pwede po kayong kumita kahit nasa bahay lang kayo. So, eto na mga kawaray, nakagawa tayo ng 50 peraso. Dito nga ay pwede nating ibenta ito ng 10 piso ang isa kung malaki ang size na gagamitin nyo. Napakalaki ng income nyo dito mga kawaray. Kung 50 peraso ang inyong nagawa sa 10 piso, ay diba, ito ay nagkakahalaga ng 500 pesos. Kaya naman napakalaki ng ating income dito. Dahil ang ating puhunan lang dito ay umaabot lang siya ng 200. Pali ang ibabalik sa inyo ay 300. Walang kagastos-gastos sa gas. Yan, wala kayong magagastusin pa sa gas. Basta pag-form lang, kahit mga anak nyo ay kayang-kaya nyong ipagawa ito. Kayo lang ang magtimpla. Kaya nga kahit na yung mga bata na nanonood ngayon sa akin, napakadali lang. At pwede kayong gumawa nito mga kawaray. The best ang lasa! Salamat sa panunood nyo sa akin. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, dito ay hindi lang mga kakaninang pwede mong pagkakitaan at matutunan sa aking mga video. Pwede ka rin na matutong mag-bake ng cake. Ayan, kung gusto mong matuto at sa hindi mo alam kung paano o nalilito ka kung ikaw ay bago pa lang, pwede nyo po akong i-message at tanungin nyo ako dahil sumasagot po ako. Mag-comment lang kayo dito mga kawaray sa aking video at babasahin natin yan. At mag-a-advise din ako sa mga nanay na nahihirapan sa mga sukat. Ayan, so alam ko dahil naranasan ko yan, yung mga nanay na baguhan pa lang nalilito sila kung anong gagawin dito mga kawaray. Step by step ko po itong tinuturo, napakadali. Kaya naman kahit baguhan ka lang ay hindi ka po mahihirapan at papalpak sa una mong subok. Lalong-lalo na po ito na napakasarap tingnan sa mga mata at lalong-lalo na po napakasarap ibenta sa mga bata. At kung ikaw ay gustong humiram ng aking mga picture na pwede mong ipang post bago ka gumawa, ay ang sabi ko nga ay puntahan niyo po ang aking Facebook. Hasmin Kabigtis, ay nilalagay ko po yan sa aking description box dito. At ilalagay ko din po ang aking link para hindi na po ko mahirapan hanapin ang aking Facebook. Hanggang dito na lang mga kawaray at sana nakatulong po itong aking recipe ngayon, lalong-lalo na po sa mga nanay na nag-iisip kung paano nga ba sila makakatulong sa pamilya nila na kahit na nasa bahay lang sila. Napakahirap na ngayon ng bilihin na napakamahal. Kung hindi tayo tutulong sa ating mga asawa, ay tiyak na babaon tayo. Dahil ang 1,000 ngayon, Diyos ko po, pagpapariyahan niya yan ay wala nang babalik pa sa'yo. Dahil napakamahal na mga bilihin ngayon. Kaya naman, gumawa tayo ng paraan, pwede tayong kumita kahit nasa bahay lang tayo. Suggest ko nga sa inyo ay gawin niyo po itong ating tambis-tambis. Kaya naman, isa-shoutout natin ang mga nagpapa-shoutout dito sa aking YouTube channel. Thank you sa walang sawang panunood niyo po sa akin. Sa lahat ng mga nanunood, ayan, shoutout natin si Michelle Freias. Dagdag naman sa Recipe Lesko, thanks, at si Kathleen, ang sabi niya, thank you for giving us a new idea for our kakanin business. Ayan, shoutout din natin si Dang Gariando. Wow, marasaman. At syempre si Laura Paragas. Ma'am, magkano po ang ganyan kasarap na biko? Ito ay pwede niyo pong ibenta ng 25 pesos. At shoutout din natin si Mary Grace Abangon. Thank you so much, kawaray, sa bagong recipe, ang sabi niya. I-shoutout din natin si Ma'am Freely Vergara. Ma'am, anong klase ang cup? Diba nasisira? Ayan, ma'am, ay microwavable. At saka naman, i-shoutout din natin si Generosa Gabasi. Wow, sarap naman yan, Ma'am Jess. Gusto ko po sana magbenta ulit kahit pundis ako kaso walang puhunan. Salamat. Danggariano, wow, marasaman ito, ma'am. Kahit paunti-unti ay magkakaroon ka rin ng puhunan. So, ayan, i-shoutout din natin si Delma Garcia. Wow, sarap naman yan, ma'am. Thank you sa inyong lahat. Hanggang sa susunod mga kawaray. Thank you and God bless po sa inyong lahat.